Director Jones, naging maayos ang lahat. Iniulat ni Martin. Kumunot ang noo ni Allen. Si Aoray ay palaging may magandang reputasyon sa industriya. Bagamat sinisisi nila si Maria, walang gagawin si Melinda sa kanyang init ng ulo. Ayon sa impormasyon na aming nakalap, ang ikatlong panayam para sa talent show sa Aoray ay malamang nagaganapin ni Maria. Sa oras na iyon, baka nasa panganib si Madam. Mahiwagang humiti si Allen, huwag kang mag-alala dyan. Aalagaan ni Arya ang kanyang sarili. Siguradong matutupad ang gusto niyang gawin. Naniniwala ako na may kakayahan siya. Kung hindi man lang siya makapasa sa pagsubok ni Maria, paano siya lalakad sa hinaharap? May sense ang sinabi ng SE, talagang papasa si Madam sa pagsusulit at magiging isa sa 3 pwesto. 4 na taon nang tumatakbo ang Aoray Star Project. Taon-taon, pipirma sila ng 3 bagong recruit. Pagkatapos lagdaan ang kontrata, gagamitin nila ang lahat ng mga mapagkukunan ng kumpanya upang alagaan sila. Ang 2nd taon pagkatapos ng pagpirma ng kontrata, tiyak na magkakaroon ng pagkakataong makasali sa isang pangunahing produksyon na pelikula. Ano man ang naging resulta, ang Aoray ay hindi magiging maramot sa mga pagkakataon para sa mga bagong recruit. Ito ang mahalagang dahilan kung bakit nagawang pangunahan ni Melinda ang Aoray kung nasaan sila ngayon. Hindi siya tulad ng mga puwersa ng ibang kumpanya. Pinahahalagahan niya ang potensyal ng mga aktor. Kung hindi si Maria ang gumaganap bilang pangunahing hukom, sigurado si Allen na makakawala si Arya sa pagkakakulong. Ngunit ngayon, hindi naman ito isang masamang bagay. Alam niyang pinakagusto ng kanyang asawa ang mga mapaghamong bagay. Kung masyadong madali ang pagkapanalo, magiging boring siya. Handa na ba ang hapunan? Eli. Tumunog ang phone ni Allen. Tumango siya kay Martin at kinuha iyon. Nandyan ka ba? Medyo hingal na hingal ang boses ni Arya. Allen, anong gagawin natin? May problema si Luna. Tumahimik ka. Huminahon ka. Sabihin mo sa akin ang dahan-dahan. Habang kinukuha niya ang susi ng sasakyan at pababa ng hagdan, inaliw niya si Arya. Hindi ko mahanap si Luna kahit saan. Walang sumasagot sa phone niya. Na nagpadala sa akin ng litrato si Javier noong nakaraang pagkakataon. Sigurado akong si Luna iyon. Kumunot ang noo ni Allen at hininaan ang boses. Naririnig niya ang boses ni Arya na nanginginig. Sinamahan siya ni Luna hanggang ngayon. Si Luna ay hindi lamang ang kanyang kasamahan, kundi pati na rin ang kanyang kaibigan at pamilya. Pinahahalagahan niya ang mga relasyon. Siguradong sobrang balisa siya ngayon. Arya, makinig ka sa akin. Hahanapin kita ngayon. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Si Javier ay isang taong nagtatrabaho. Hindi siya nangangahas na saktan si Luna at gumawa ng anumang bagay na labag sa batas. Dapat gusto ka lang niyang takutin. Kaya siguradong ligtas si Luna sa ngayon. Huwag kang mag-alala, pupunta ako dyan. Malamig ang mga mata ni Allen. Agad niyang pinakiusapan si Martin na subaybayan ang kinaroroonan ni Javier at saka nagmaneho para hanapin si Arya. Palaging mayroong isang taong gagamit ng mga underhanded na pamamaraan. Pagpasok pa lang niya sa pinto, nakita niya si Arya na balisang naglalakad pabalik-balik. Pumunta siya sa harap at hinawakan siya sa kanyang mga braso. Tumahimik ka. Hiniling ko na kay Martin na hanapin siya. May balita na ba kay Javier? Gusto niyang pumunta ako sa Blue Moon Hotel para pumirma ng kontrata sa IQ at aminin na may hindi malinis na relasyon ako kay Quentin. Nilabas ni Arya ang phone niya. Kakapadala lang ni Javier ng mensahe. Nagkaroon ng iskandalo si Iggy sa pagpilit sa mga artista na magpakamatay noon. Ang Vice President ng Iggy, si Mr. White, ay maraming koneksyon. Tuwing may mangyari, matutulungan niya si Iggy na ayusin ito. Hindi ko akalain nakasabwat sila ni Javier. Si Allen, dapat ay kinasusuklaman niya tayo sa pagbabago ng nilalaman ng balita. Kaya naman nahuli niya si Luna. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Hahanapin ko sila. Kahit anong kondisyon nila, papayag ako. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Luna. Nawalan na ng kontrol si Arya. Puno ng pag-iisip ang kanyang isip kung paano ililigtas si Luna. Sanay na siya sa karumihan sa bilog na ito.
Natatakot siya na kapag nahuli siya, huli na ang lahat para pagsisihan ito kahit gaano pa niya pagsisihan. Arya. Hindi kumikibo si Allen. Sa halip, hinila siya nito at seryosong ipinatong ang kamay sa balikat nito. Sasamahan kita. Allen ni. Huminga ng malalim si Arya at dahan-dahang kumalma. Napaka-out of control mo. Magiging ano ka kung pupunta ka? Si Mr. White ay nakasakit ng maraming artista sa lihim. Hindi ko kayang panoorin kang mahulog sa yungib ng tigre. Sasamahan kita para sunduin si Luna. Makalipas ang 20 minuto, sabay na pumasok sina Allen at Arya sa private room. Maraming tagakbi. Karamihan sa kanila ay malapit na mga subordinates ni Mr. White. Kahit vice president siya ng EE, pinuntahan pa rin niya ang mga underground na lugar na iyon. Dati, gustong pirmahan ng EE si Arya pero paulit-ulit na tinatanggihan. Nang mahanap siya ni Javier, malugod na tinanggap ni Mr. White. Hindi siya naniniwala na may kakayahan si Arya na baligtarin ang langit. Pagkatapos magpadala ng mga tao para hulihin si Luna, hihintayin niya si Arya na magkusa na lumapit sa kanya. Akala niya ay tatanggapin ni Arya ang bawat hiling niya. Ipapatanggap muna niya ang kontrata sa GE, pagkatapos ay pipilitin siyang matulog sa kanya. Napakadalisay na babae, wala pa siyang katulad ni Arya. Pero hindi niya inaasahan na sasama talaga si Allen sa kanya. Napatingin si Javier sa kamay ni Allen na nakapulupot sa balikat ni Arya sa buong oras at dumiretso ang mga mata nito sa gulat. Sino ang makakapagsabi sa kanya kung bakit lalabas dito ang presidente ng Dahua Entertainment? Maari talagang anyayahan ni Arya si Allen Jones. Anong uri ng pagkakakilanlan mayroon siya? Hindi lang siya ang na-curious. Nakita na ni Mr. White si Allen noon, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala si Allen. Hindi niya inaasahan na ang unang beses na nakilala niya si Allen ng pribado ay sa pamamagitan ni Arya. Si Derek Jones, nakakagulat. Nais kong imbitahan si Miss Arya sa hapunan, ngunit ito ay aking karangalan na kayong dalawa ay nagsama-sama. Pinikit ni Mr. White ang kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti ay mukhang hindi nakakapinsala, ngunit kalkulado niya sa puso niya. Makiupo ka. Mangyaring umupo. Ihain ang mga pinggan. Wala siyang binanggit tungkol kay Luna. Naikuyom ni Arya ang kanyang mga kamao at kinabahan. Dahan-dahang hinawakan ni Allen ang kamay niya at sinabi kay Mr. White sa malalim na boses, papunta ako para ipadala si Miss Arya. Inimbitahan din ba ni Mr. White ang assistant niya? Sumenyas agad si Mr. White sa kanyang nasasakupan. Dinala si Luna mula sa private room na katabi nila. Ibinaba ni Javier ang ulo sa gilid, hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Nandito na si Allen, paanong hindi siya bibigyan ni Mr. White ng mukha at hindi siya pakakawalan? Pero kung umalis sila, babalatan siya ni Mr. White. Hindi umimik si Arya, ngunit nang makitang ligtas at maayos si Luna, nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso at hindi rin naging ganoon katense ang kanyang katawan. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Gusto ko lang sana silang imbitahan para kumain. Hindi na kasi artista ng Brilliant Entertainment si Miss Arya. Gusto kong makita kung mapalad akong pumirma ng kontrata kay Miss Arya. Matagal nang nasa entertainment circle si Mr. White. Bagamat nagulat siya nang makitang pinapunta ni Allen si Arya, hindi naman siya masyadong nag-alala dahil hindi isiniwalat ni Allen ang kanilang relasyon. Sa karamihan, magdadalawang isip siya pagdating sa usapin ng pakikisangkot. Si Luna ay inilabas ng mga tauhan ni Mr. White at hindi nasugatan. Mabilis siyang pumwesto sa likod ni na Arya at Allen. Yumuko siya at bumulong kay Arya, okay lang ako. Sa wakas ay naayos na rin ang nag-aalalang puso ni Arya. Ang hindi mapakali na tingin ni Mr. White ay gumagala sa pagitan ni Allen at Arya. Nakaka-curious talaga ang relasyon ng dalawa. Director Jones, ikaw at si Miss Arya IT. Biglang nagdilim ang mga mata ni Allen. Hinampas niya ang mesa at nagpahayag ng kaunting katigasan. Narinig ko na si Mr. White na gumagawa ng mga bagay para sa iba noon. Akala ko ilang chismis lang. Hindi ko inaasahang magkakaroon ako ng mas malalim na pangunawa ngayon. Director Jones, gusto ko lang makilala ang isa pang kaibigan. Iniwasan ni Arya ang mga mata ni Mr. White.
Dahan-dahang tumayo si Allen, may nagbabantang tingin sa kanyang mga mata. Sana ito na ang huling pagkakataon na istorbohin mo si Miss Arya. Bagamat hindi siya artistang pinirmahan ng Dahua, hindi ako papayag na hawakan siya ng sinuman. Naiintindihan mo ba? Ang kanyang mga salita ay euphemistic, ngunit ang kahulugan ay napakalinaw. Ang paglipat ni Arya ay katumbas ng pagharap sa Dahua. Kailangang timbangin ni Mr. White ang mga kalamangan at kahinaan ng dalawang panig na ito at hindi maaaring kumilos ng padalos-dalos. Nang makitang inaalis ni Allen sina Arya at Luna, ikinuyom ni Mr. White ang kanang kamao at sinampal sa mukha si Javier. Sino ka sa tingin mo? How dare you scheme against me? Mr. White, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko alam na kilala niya si Alan Jones. Magkakilala ba sila? Ngumisi si Mr. White. Sino ba ang hindi nakakaalam ng estilo ni Alan Jones sa industriya? Paninindigan ba niya ang isang young actress na walang kinalaman sa kanya? Sa tingin ko si Arya ay may walang awa na tao sa likod niya. Napalunok ng laway si Javier. Hindi niya maisip kung palaging pinoprotektahan ni Allen si Arya. Hindi ba nila nakita ang ginagawa niya? Maliban sa kanyang katawan na nababalot ng malamig na pawis, bumagsak siya sa lupa. Hindi pinahirapan siya ni Mr. Whiteman. Siya ang unang nag-provoke kay Arya. Paano siya binitawan ng Dahua? Kung may foresight siya, hindi siya maglalakas loob na gawin iyon kahit na magkaroon siya ng 10 buhay. Nakita ng mga tauhan ni Mr. White na umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito at nag-alok, kahit maprotektahan siya ni Allen ng 1 beses, hindi niya ito mapoprotektahan ng 2 beses. Dapat ba tayong magpadala ng ilang kapatid para sundan si Arya? Laging may pagkakataon. Hindi ko kailangang makipagtalo kay Dahua para sa kanyang kapakanan. Pero, paano kung babae talaga siya ni Allen? Saka natatakot ako na na-offend na natin ang mga Dahua. Nag-aalala ang nasasakupan para kay Mr. White. Nitong ilang taon, kakalinis lang ng EE, kaya kailangan niyang mag-ingat. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit kailangang pumirma si Mr. White ng isang magaling na artista. Yumaling si Mr. White. Isa na lang siyang babae ngayon na minsan o 2 beses na sinipingan ni Alan Jones. Kapag nagsawa na siya sa pakikipaglaro sa kanya, may pakialam pa ba siya sa kanya? Kapag dumating ang oras na iyon, babalik siya para magmakaawa sa akin. Natitiyak ni Mr. White na ikakasal si Allen sa anak ng isang kumpanya ng pamilya sa hinaharap. Paano niya mapapangasawa ang isang babae sa entertainment circle? Bukod dito, si Arya ang minsang sinalanta ng mga iskandalo. Matapos makumpirma ni Arya na maayos na si Luna, umalis siya kasama si Allen nang walang pag-aalala. Gayunpaman, sa mga mata ni Allen, siya ang taong kailangan niyang alagaan ng husto. Bakit ang lamig pa rin ng mga kamay mo? Kumunot ang noo ni Allen at hinawakan ang kamay niya. Hinawakan siya nito sa kanyang mga braso. Nakikita ko na medyo madami kang suot. May gumugulo ba sa isip mo? Palagi niyang nakikita ang mga iniisip nito sa isang sulyap. Natatakot ako na baka maging pabigat ako sa iyo. Natatakot din ako na marami pang mga ganitong bagay ang mangyayari sa hinaharap. Si Luna man o ikaw, ayokong mawala kayong dalawa. Alan ni. Sumandal siya sa dibdib niya at bumulong. Mula noong pumasok ako sa entertainment industry, alam kong hindi malinis ang industriyang ito. May nakita akong aktres na nagpakamatay pagkatapos ng siraan. Marami na akong nakitang magagaling na artista na na-depress dahil sa opinyon ng publiko. Bigla kong hindi alam kung dapat ko pa bang ipagpatuloy. Kapag sumikat ang tao, marami rin ang tama at mali. Unang hakbang pa lang ng kanyang pagbabalik at naakit na niya ang ganitong klaseng gulo. Kung hahantong siya sa mas malawak na yugto sa hinaharap, paano niya poprotektahan ang mga taong nakapaligid sa kanya? Ayaw niyang may mangyari sa taong mahal niya. Habang nagsasalita ay mas hinigpitan pa niya ang yakap kay Allen. Pero hinanap mo pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, nag-aalala ka sa suporta ko. Hindi kita pababayaan. Hinawakan siya ni Allen ng mahigpit, hindi ka na nag-iisa. Nasa iyo ako. Allen, kung hindi kita nakilala, hindi ako maglalakas loob na isipin kung mayroon pa akong lakas ng loob na magpatuloy. 2 patak ng luha ang umagos mula sa mga mata ni Arya. Hindi siya nag-aalala na hindi niya magagawang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili.
Nag-aalala siyang masisiraan siya ng bait sa sitwasyong ito ngayon. Si Allen ay tulad ng kanyang huling nilagang ng pag-asa, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kinabukasan. Arya, hindi kita hahayaang umiyak dahil sa ganitong bagay. Alam ni Allen na hindi madali para sa kanya na sabihin ito. Hinawakan siya nito, maaawa ako sa iyo kung gagawin mo ito. Masisisihin ko pa ang sarili ko. Itinaas ni Arya ang lumuluhan niyang mukha at sumandal para halikan si Allen. Habang unti-unting lumalalim ang halik ay naging isang hakbang ang pagitan nila. Naniniwala siya na si Allen ang taong aasahan niya kahit anong oras. Ang usapin ng pagsali mo sa panayam ng Star Plan ng Aoray ay nakumpirma na. Bago yan, dapat samahan mo ako sa isang event. Anong event? Tumingala si Arya. Anong identity ang papasukan ko? Kung hulaan ng mga reporter. Handa na ako. Kailangan mo lang dumalo. Ngumiti si Allen. Lagi kang tama. Okay. Pupunta ako doon sa tamang oras. Napakurap si Arya at napasandal sa kanyang dibdib, unti-unting nakatulog. Mainit ang palad ni Allen at marahang tinapik ang likod nito. Ang dahilan kung bakit niya hinayaang dumalo si Arya ay para bigyan siya ng daan para makapasok siya sa Aoray. Napakaseryoso ng usapin noon kaya tiyak na hindi siya papasuki ni Maria ng maayos sa Aoray. Ngunit kung dumaan si Arya kay Maria at direktang nakuha ang pass na ibinigay sa kanya ni Melinda, kung gayon ang bagay ay magiging mas simple. Nakatanggap na siya ng balita na sasali si Melinda sa palabas, kaya naman hahayaan niyang dumalo si Arya at maakit ang atensyon ng lahat. Hindi nagkamali si Allen. Sinimulan na talaga ni Maria na pigilan si Arya. Nang magsimula ang screening ng Aoray Star Project, nakita ng staff ang resume ni Arya. Sa pagkakataong iyon, tuwang-tuwa silang iulat ito kay Maria. Mukhang talagang kaakit-akit ang aming kumpanya. Arya. Napangiti ng mahina si Maria. Kinuha niya ang resume at nagkunwaring binuklat iyon. Then she asked, she intend to run for the Aoray Superstar Project. May nakakaalam pa ba? Nakita ko lang itong resume at nakuha ko sa opisina mo. Walang ibagi. Nang matapos magsalita ang staff, inihagis ni Maria ang resume sa shredder nang walang ibang salita. Ibig mong patayin si Arya? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Malinaw itong nakasulat sa mga regulasyon ng Star Plan. Hindi tatanggapin ang mga aktor na may hindi magandang kakayahan sa pag-arte at masamang reputasyon. Sa palagay mo ba ay maaaring maging inosente si Arya pagkatapos na masangkot sa gayong malaking bagyo? Pero walang ebidensya na magpapatunay na may relasyon sina Arya at Quentin. Sa tingin ko ay maaaring may iba pang mga sikreto. Gusto mo bang tanungin si Derek Carter? Ako ang gumagawa ng mga desisyon dito. Nasabi ko na walang karapatan si Arya, kaya wala siyang karapatan. Gayon din, huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa bagay na ito. Bagamat hindi kwalipikado si Arya na pumasok sa Aoray, hindi niya maipakalat ang balita at hadlangan ang kanyang landas. Naiintindihan mo ba? Tumango lamang ang mga tauhan at umalis sa kinaroroonan ni Maria. Bagamat may katuturan ang mga salita ni Maria, kakaibang tanggalin ang pangalan ni Arya ng ganoon lang. Nagkataon namang nakita ng staff si Walter at sinabi sa kanya ang nangyari, Manager, tama ba ang ginawa ni Sister Maria? Nararamdaman ko tuloy na medyo kakaiba. Siya ay palaging mabilis at mapagpasyahan sa kanyang trabaho. Sa tingin ko, dapat pagkatiwalaan ni Derek Carter ang kanyang paghusga nang ipinagkatiwala niya sa kanya ang pagpili ng Star Plan. Si Arya ay talagang isang hot topic na female star. Kung ang ganoong tao ay pumasok sa Aoray, maaaring makaapekto talaga ito sa kapaligiran ng kumpanya. Napaisip si Walter at nagbigay ng paliwanag. Alam na niya na kung si Arya ay nagsumite ng kanyang resume, hindi siya papasa sa halalan. Hindi siya kayang tiisin ni Maria. Gusto rin niyang makita kung sino ang huling tatawa kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito. Sa digmaang ito, hindi siya tutulong sa sinuman. Sa pinakahuli, naglakas loob pa rin si Arya na pumasok sa Aoray. Kapuri-puri ang kanyang tapang. Pero naiintindihan niya ang ugali ni Maria. Siguradong kakagatin niya ng husto si Arya at hindi siya bibitawan. Sige, babalik ako at tatanggalin ang mga file sa computer. Bagamat naramdaman ng mga tauhan na ito ay hindi patas, wala silang magagawa.
Sinabi ito ng dalawang pinakamakapangyarihang tagapamahala sa kumpanya. Ano ang pinagtatalunan? Hindi naman kailangan yun. Sundin lamang ang normal na pamamaraan at gawin ito. Kami ay nag-filter ayon sa mga patakaran. Ito ay patas sa lahat na nagsumite ng kanilang mga resume at nagnanais na makapasok sa Auray. Sumagot ang staff kay Arya ayon sa sinabi ni Walter. Gayunpaman, unang natanggap ni Allen ang balitang ito dahil sa kanya ang mailbox na iniwan ni Arya nang isumite niya ang kanyang resume. Tulad ng inaasahan, napangiti siya ng walang magawa. Siya ay tinanggal pagkatapos lamang ng isang araw ng screening na nangangahulugan na ang bagay na ito ay ginawa ng mga tao sa ibaba at hindi nakatanggap ng pag-apruba ni Melinda. Kailangan niyang dalhin si Arya para lumahok sa palabas na iyon. Upang bigyang daan ang kanyang pagpasok sa Auray. Kinailangan din niyang ipaalam kay Melinda ang tungkol sa hindi pagkakasama ng kanyang resume, ngunit kung paano ipaalam sa kanya ay dapat na napakatalino at hindi maging sanhi ng plano ng kabilang partido. Sandaling nakipag-usap sina Allen at Arya sa isa't isa at sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala. Dadalo din si Melinda mamayang gabi. Allen. Hahanap ako ng pagkakataon para ipaliwanag ang lahat kay Melinda. Sana makuha ko ang suporta niya. Hanggat handa si Melinda na bigyan siya ng pagkakataon, kumpiyansa si Arya na kaya niyang maging pinakamasipag na aktres sa Star Program. Nais niyang lapitan si Melinda nang hindi nag-iiwan ng bakas at makuha ang kanyang tiwala. Pagkatapos, sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Higit pa rito, hindi niya maaaring ipaalam ito sa ibang mga tao sa Auray. 7:00 na ng gabing iyon. Umupo si Arya sa kotse ni Allen at dumalo sa event na nakasuot ng suot na damit. Nakasuot siya ng cheongsam na kulay sakura na nagbabalangkas sa kanyang kakisigan at marangal na kagandahan. Nang magpakita siya, nakuha niya ang atensyon at papuri ng maraming tao. Kararating lang ni Arya nang imbitahan siya sa venue. Umupo si Allen sa gitna ng second row ng AE seats, habang si Arya naman ay sa likod niya. Dahil may mga label sa mga upuan, nakita ni Arya na ang upuan ni Melinda ay pinaghihiwalay ng isang koridor mula sa kanya. Sa ganitong paraan, kung makakahanap siya ng pagkakataong magpalit ng upuan, magagarantiyahan ang usapin ngayong gabi. Ngunit ngayong gabi ay ang Fashion Starshine brand show, na tipon ang malalaking kuha ng entertainment industry. Marami ring mga negosyante. Hindi alam ni Arya kung sino ang upo sa tabi ni Melinda. Sa wakas, nakita ni Arya ang taong pumasok at umupo sa tabi ni Melinda. It was actually Mr. White from Inv. Miss Arya, nagkita ulit tayo. Pagkaupo ni Mr. White, bago dumating si Melinda ay inikot niya ang katawan at mumiti kay Arya. Bumilis ang tibok ng puso ni Arya at umiwas siya ng tingin. Makalipas ang ilang minuto, sabay na naglakad sina Melinda at Walter. Nakahiwalay ang mga upuan at tumabi talaga si Walter kay Arya. Nang makita niya si Mr. White, halatang natigilan ang mga mata niya saglit. Sinabi na niya kay Melinda na tinatalakay ni Arya ang pagpirma ng kontrata kay. Kung hindi sinasadyang nalik ang balitang ito habang nag-uusap, napakabigat ng kahihinatnan ng pagsisinungaling kay Melinda. Hindi ka ba upo? Tulala na tumingin si Arya kay Walter na nakatayo doon at nagtanong. Ngumiti si Walter at umupo. Hindi niya kayang takutin ang sarili. Hindi pa nangyari ang mga bagay. Paano niya mabitawan ang kanyang baluti at sumuko? Kalmado niyang pinagmamasdan si Arya. Ramdam na ramdam niya ang aura nito mula sa sobrang lapit sa kanya. Bagamat siya ay tahimik, kaya niyang tiisin ang lahat. Imposibleng makita ang kanyang katalinuhan mula sa ibabaw. Sa pabago-bagong entertainment circle na ito, napakakaunting tao tulad ni Arya na may ganoong estado ng pag-iisip. Mabilis na umakyat ang host sa stage. Unti-unting nagdilim ang mga ilaw at sa pagkakataong ito, nagsimula na ang brand show. Nakita ni Arya si Allen na nagmamadaling pumasok at umupo pagkatapos magsimula ang palabas. Tumingin siya sa kanila at syempre nakatingin siya sa asawa niya. Napansin ni Melinda ang tingin ni Allen at sa tingin niya ay nakatingin ito sa kanya. Hindi niya maiwasang mapangiti bilang tugon. Nakita ni Arya si Melinda na nakatingin at agad na sinamantala ang pagkakataon. Director Carter, hello. Ako si Arya. Hello, nagkita ulit tayo.
Pagkatapos ng award ceremony, marami kang naranasan. Umaasa ako na maaari kang maging mas mahusay at mas mahusay. Director Carter, actually Magpapatuloy na sana si Arya nang biglang tumayo si Walter at pinutol sila. Excuse me lang, aalis ako saglit. Kung gusto ni Walter na lumabas, dapat niyang iwasan si Arya. Sa ganitong paraan, hindi na niya natural na makausap si Melinda. Kaya lang niyang maghintay sa susunod na pagkakataon. Tumingin si Arya sa kanya at alam niyang kasama niya si Melinda. Siya ay dapat na mula sa Auray. Hindi niya isinasa puso ang bagay na ito, ngunit binawi niya ang ilan sa mga intensyon ng pakikipag-usap nila ni Melinda. Matapos maglakad-lakad si Walter, bumalik siya sa kanyang upuan. Nang makitang tumigil na si Arya sa pakikipag-usap kay Melinda, nakahinga siya ng maluwag. Nais pa rin niyang ipagpatuloy ang pagmamasid at hindi maaaring bigyan ng pagkakataon si Arya na makausap si Melinda. Napaka-exciting ng palabas na ito. Ang mga alahas na ipinakita ay lahat ay napakaganda. Ang mga babae lamang ang pinakamadalas magsalita tungkol sa ganitong uri ng paksa. Director Carter, ano sa tingin mo ang isang ito? Tila nabuksan ni Arya ang kanyang bibig nang hindi sinasadya. Napakagaling. Ang disenyo ay napakalakas at may napaka-exotic na lasa. Ito ay bagay na bagay sa iyo. Si Melinda ay napakasarap na babae at magalang nang umiti kay Arya. Kahit na akala niya ay pupunta si Arya sa gihi, ito ay isang maliit na bilog at hindi niya kailangang pahirapan ang mga bagay para sa kanya. Bilang karagdagan, si Arya ay inosente at kinalagkad sa bagyo. Sa ganoong sitwasyon, nakakalakad pa rin siya ng mahinahon hanggang ngayon. Maliban sa pagpapahalaga sa kanyang husay sa pag-arte, na-appreciate din ni Melinda ang kanyang karakter. Nang makitang masigla silang nag-uusap, napawisan si Walter. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Arya, ngunit hindi niya mapapayagang magkaroon ng ganito. Nang malaman ni Melinda na itinatago niya ang sitwasyon. Sa pag-iisip nito, nagkusa si Walter na sumali sa kanilang pag-uusap. Naaalala ko pa sa Golden Spear Movie Festival, si Director Carter ang nagbigay ng award kay Arya. The moment he intervened, Melinda nodded in satisfaction talaga. Pagkatapos ng bagyong iyon, naniniwala ako na magiging mas mabuti ang magiging landas ni Arya. Tumango si Walter kay Melinda. Sa oras na ito, nasa kanan ni Melinda si Mr. White. Kung magpapatuloy sila sa pag-uusap, hindi maiiwasang malungkot ang kumpanya ng Ngumiti si Melinda at binawi ang tingin, muling itinuon ang pansin sa entablado. Noon lang napagtanto ni Arya na sinasadya ni Walter. Gusto niyang itigil ang kanilang pag-uusap at pigilan ito sa paglapit kay Melinda. Bagamat hindi niya alam kung bakit, hindi niya naituloy. Ang sobrang paggawa ng ganitong sitwasyon ay magdudulot ng pagkasuklam kay Melinda. Nag-vibrate ang phone ni Arya. Mensahe iyon ni Allen. Kumusta ang pag-unlad? Sagot ni Arya with disappointed expression at huminga ng malalim. Maya-maya, pumunta si Melinda sa banyo. Nakita ni Arya na tatayo na si Walter at tinawag siya, gusto mong hanapin si Director Carter. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Walter at umupo sa kanyang upuan. Arya, tinanggihan na ng Auray ang resume mo. Hindi ka angkop na pumasok sa Auray. Sana hindi mo na maapektuhan si Director Carter. Pero bakit pakiramdam ko hindi alam ni Director Carter na balak kong pumasok sa Auray? Nakangiting sinabi ni Arya ang mga salitang ito. Ang mga emosyon sa kanyang mga mata ay kasing lalim ng karagatan. Ilang sandali, nakaramdam ng hiya si Walter. May intensyon nga si Direk Carter na pirmahan ka, ngunit pakiramdam ko ay hindi ito nararapat. Hindi ako nag-aalala na may ilantad ka pagkatapos mong makipag-usap sa kanya. Nararamdaman ko lang na kung ilantad natin ang katotohanan sa ilalim ng mga ganitong pagkakataon, pareho kayong masisira ng mukha ni Director Carter. Hinarangan mo ang landas ng iba. Wala kang magandang resources kahit na pumasok ka sa Auray. Ganun ba? Hindi ko ini-expect na ganoon pala ang kakayahan ng manager ng Auray. Maaari niyang itago ito sa Pangulo at gawin ang anumang gusto niya. Galit na galit si Arya sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Narinig ko ang tungkol sa bagay sa pagitan mo ni Maria. We are not on the same side, but agree with her decision on this matter. Higit pa rito, hindi ka sumusunod sa mga regulasyon ng Star Plan.
Hindi masama ang kalagayan mo ngayon at may pagkakataon kang pumirma sa ibang kumpanya. Hindi ba't lagi kang inaagaw ng Huwag kang magdelusyon. Hindi ka bubuksan ng aura ng pinto. Sinabi niya ang lahat ng ito sa isang hininga para sumuko si Arya. Pustahan siyang hindi sasabihin ng Arya kay Melinda ang lahat sa ganitong sitwasyon. Kung iyon ang kaso, siya ang magiging pinakamalaking biro. Napangiti si Walter na parang nasa kamay niya ang tagumpay, ngunit nagulat siya nang makitang hindi nagpakita ng anumang senyales ng gulat o pagkabigo si Arya. Sa halip, mas kalmado pa siya. Hindi talaga kayo ni Maria. Dahil kinamumuhian niya ako at iniisip na hinaharangan ko ang landas ng kanyang mga artista, kaya nag-set up siya ng mga bitag na iyon para i-frame ako. Sa bilog na ito, hindi ka kaiba ngunit mas malala ang iyong mga aksyon. Nabigo mo ang tiwala ni Director Carter sa iyo. Ang paggamit ng mga magagarang salita upang tawagan ang iyong sarili bilang isang kontrabida ay ang pinakamalungkot. Tinitigan ni Walter ang mukha ni Arya, ngunit hindi makapagsalita para pabulaanan. Hahayaan kitang panoorin akong pumasok sa Auray, at pagkatapos ay dahan-dahan nating ayusin ang puntos na ito, Manager Torres. Ang ilang salitang ito ay lubos na nagulat kay Walter. Hindi niya akalain na magiging ganito katigas si Arya. Hindi nakakagulat na pinilit ni Maria na burahin ang kanyang pagkakataon. Kung talagang pumasok siya sa Auray, mahirap hulaan kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi na itinuloy ni Walter ang pakikipag-usap kay Arya. Pagkabalik ni Melinda at natapos ang palabas, hindi na sila gaanong nag-usap. Pagkatapos noon, sunod-sunod na umalis ang mga bisita. Napatingin si Allen kay Arya mula sa malayo at pumunta muna sa parking lot. Dahil hindi naging maayos ang operasyon ngayon, kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Naunawaan ni Arya at umalis upang makipagkita sa kanya mula sa kabilang panig. Pinanood ni Walter si Arya na umakyat sa hagdan at nakahinga ng maluwag. Tila si Arya ay talagang isang malakas na kaaway ng babaeng artista. Director Carter, ako na muna ang magdadrive. Sabi ni Walter at umalis sa gilid ng pinto. Nagkataon na bumagal si Melinda at nakasalubong niya si Mr. White na umahon mula sa likuran. Wala silang sinabi sa buong palabas. Mr. White, nagkwentuhan kami sandali ni Arya. Wala kang pakialam, di ba? Siyempre wala akong pakialam. Tiningnan siya ni Mr. White ng makahulugan, gusto mo siyang pirmahan? Kung ikukumpara sa lakas ni Auray, mas mahina talaga siya. Mayroon akong intensyon, ngunit narinig ko na si Arya ay pipirma sa Ang isang Ginoo ay hindi nagsasamantala sa iba. Sana ay maging maayos ang inyong kooperasyon. Arya. Nakita ni Mr. White na pinaandar ng driver ang sasakyan. Umiling siya at sinabing baka may hindi pagkakaunawaan dito. Malinaw na tinanggihan ni Arya ang kahilingan sa kontrata ng Pagkasabi nun ay sumakay na siya sa kotse at umalis. Pinagmasdan ni Melinda ang sasakyang papalayo at bahagyang kumunot ang noo. Maya-maya, nag-drive na si Walter. Binuksan ni Melinda ang pinto at sumakay sa kotse. Napaisip siya sandali. Walter, totoo ba ang balita na pinirmahan ni Arya ang Maaari naming karaniwang kumpirmahin ito. Pinagpawisan si Walter. Hindi niya alam kung bakit biglang natanong ito ni Melinda. Subukan muli at tingnan kung mapapapirma mo siya sa aming kumpanya. Director Carter, kung gagawin namin ito, magiging awkward ang relasyon namin ni Hindi ba sulit para kay Arya, di ba? Hindi sumagot si Melinda, ngunit baka sa kanyang mga mata ang galit sa kanyang nararamdaman. Alam niya ang tungkol sa nakaraan sa pagitan ni Walter at Maria at alam niya na may ilang mga panloob na problema sa kumpanya. Akala niya noon ay loyal pa rin si Walter sa kanya pero ngayon ay tila mas binigo niya ito kaysa kay Maria. Habang nasa daan ay ininom ni Arya ang ginger tea na inihanda ni Allen. Napakalamig ngayon. Kung alam kong hindi ubra, hindi na sana kita pinayagan. Habang nagsasalita siya, mas marami siyang pinagsisihan. Nakikita kong medyo close kayo ni Melinda. Wala ka bang chance? Hindi naman. Pinunasan ni Arya ang gilid ng tasa. May gold manager pa si Melinda sa ilalim niya. Ang kanyang pangalan ay Walter Torres. Nang makausap ko si Melinda ngayong gabi, pinigilan niya ako. Later on, nalaman ko na yung resume na tinulungan mo sa akin na isubmit sa Auray, sabay nilang binura ni Maria.
Ayon sa oras na ibinalik ang aking resume, malamang na hindi alam ni Melinda ang tungkol dito. Kahit sabihin ko kay Melinda ang lahat, under that kind of situation, she would not believe me 100% and give on her capable subordinate. Ayokong maging matigas ang relasyon. Baka sa huli, bubuhusan ako ni Walter ng isang balde ng maruming tubig. Malamig ang ekspresyon ni Allen, tama ka. Hinila niya si Arya sa kanyang mga bisig. Huwag kang mag-alala, maaalala ko ang taong ito. Hindi nagtagal bumalik sina Arya at Allen, umuwi na rin si Melinda. Habang nasa daan, tinanong ni Melinda ang kanyang sekretarya na hanapin ang contact information ni Arya. Hindi niya inaasahang natuklasan na ang resume ni Arya ay tinanggihan pagkatapos ng paunang pagpili ng star plan. Director Carter, si Arya ay binugbog pabalik sa unang araw ng preliminary selection. Ang dahilan ay nasangkot siya sa mga chismis. Okay. Sila ay nagiging mas at mas mahusay. Ngumisi si Melinda. Huwag mong sasabihin kahit kanino ang nangyari ngayong gabi, lalo na sina Maria at Walter. Alam mo ba? Okay, Direk Carter. Ipapadala ko agad sa iyo ang numero ng telepono ni Arya. No wonder she felt na hindi tama ang ekspresyon ni Walter ngayong gabi. Ginamit pa niya si Arya para gumamit ng EC contract para matigil siya. Naalala niya ang dating relasyon nila ni Maria. Wala siyang pakialam ngunit ayaw niyang kumilos ng mag-isa ang kanyang mga nasasakupan. Panahon na upang itakda ang mga patakaran sa kumpanya. Matapos matanggap ni Melinda ang numero ng telepono ni Arya, walang pag-aalinlangan niyang dinyal ito. Arya. Sabi ni Melinda, hello, I am Melinda. Ikinalulungkot kong abalahin ka sa oras na ito, ngunit may isang bagay na nais kong talakayin sa iyo, sa lalong madaling panahon. Nagtataka ako kung mayroon kang anumang intensyon na umunlad sa Auride. Labis na natuwa si Arya nang marinig niya ang boses na nagmumula sa kabilang side ng telepono. Si Melinda ang nagkusa na tumawag sa kanya. Nag-request pa siya na pumirma ng kontrata sa kanya. Ang ganitong uri ng swerte ay talagang dumapo sa kanya. Director Carter, salamat sa iyong pag-aalala. Actually, matagal ko na itong idea, pero na-misunderstood ko na gusto mong pirmahan ang kaya na-delay ako ng matagal. Hanggang ngayong gabi lang nalaman ko kay Mr. White na hindi ka pipirma ng kontrata sa kanya. Payag ka bang pumirma ng kontrata sa Auray? Hindi na hinintay ni Melinda ang sagot ni Arya at nagdagdag ng panibagong pangungusap. Ang bagay na tinanggihan ang iyong resume ilang araw na ang nakakaraan ay isang panloob na pangangasiwa ng kumpanya. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Mukhang alam na ni Melinda. Director Carter, I am very honored. Siyempre payag akong pumirma sa Auray. Magkikita tayo bukas para pag-usapan ng detalyado. Pagkatapos ibigay ang telepono, tumakbo si Arya sa study ni Allen. Allen ni. Binuksan ni Arya ang pinto ng study, tumakbo at niyakap ng mahigpit si Allen. Allen, masaya ako. Alam na ni Melinda na kalabanin siya ng kanyang mga nasasakupan, ngunit hindi niya inaasahan na minsang tutulungan siya ni Mr. White. Sa hinaharap, hindi na magiging komportable ang buhay ni na Walter at Maria sa Auray. Paano matitiis ni Melinda ang kanilang mga aksyon? Nakita ni Allen na tuwang-tuwa siya na parang batang nakakuha ng candy at hindi maiwasang mapangiti. Anong nangyari? Personal akong tinawagan ni Melinda at sinabing ang pagtanggi sa resume ay isang kapabayaan sa trabaho. Matagal na niya akong gustong pirmahan. Allen, pwede na akong pumasok sa Auray. Masaya siyang humiti at mapusok na hinalikan si Allen. Paano si Maria at ang iba pa? Tiningnan siya ni Allen ang buong pagmamahal. Ang ibig sabihin ni Melinda ay ilihim muna ito pansamantala. Siya yata ang maglilinis ng pinto. Tumango si Allen para ipahayag ang kanyang pangunawa. Ang pinakamataas na tagapamahala ng anumang kumpanya ay hindi magpapahintulot sa isang subordinate na gumawa ng isang bagay. Ang isang pagpapaubaya ay maaaring makaapekto sa lifeline ng kumpanya sa susunod na pagkakataon. Ang ganitong bagay ay dapat seryosong harapin kung hindi, ito ay magdudulot ng gulo sa kanya. Kapag pumasok tayo sa Auray, maraming bagay ang kailangang ayusin. Halimbawa, ang iyong bagong manager. Talaga. Sa oras na iyon, maaaring wala akong gaanong oras sa bahay. Ano ang dapat kong gawin kapag na-miss kita? Napasandal si Arya sa kanyang dibdib at umaktong spoiled.
Isang gwapong ngiti ang ibinigay ni Allen. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari basta sabihin mong mismo na ako, lalabas agad ako sa tabi mo. Sa mga dulo ng lupa walang hangin o ulan. Talaga? Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Habang nagsasalita ay hinalikan niya ang labi ni Arya at dahan-dahang lumalim. Kung ang oras ng pagtitipo ni Arya ay nabawasan dahil sa trabaho, kung gayon siya ang magkukusa na lapitan siya at maging matatag niyang suporta. Dahil mas inseparable siya sa inaakala niya. Ang kanilang pagsasama ay magpapaganda lamang sa kanilang pagsasama. Susuportahan nila ang isa't isa at hinding-hindi iiwan ang isa't isa habang buhay. Kinaumagahan, natanggap ni Maria ang pinakabagong paunawa mula sa opisina ng SC. Ibig sabihin ni Direk Carter, pagkatapos ng final selection ng Star Plan ngayong taon, 2 tao ang pipiliin. Si Direk Carter ay may iba pang kaayusan para sa natitira. Naguguluhan man si Maria, ito ang intensyon ni Melinda at hindi siya magpapatalo. Baka may bagong recruit si Melinda. Sa oras na ito, hindi maiisip ni Maria na may malaking palabas na naghihintay sa kanya. Nais ni Melinda na ibaba nila ang kanilang bantay at maghintay hanggang sa tumira ang alikabok bago yayaing lumabas si Arya. Ang taong gusto niyang pirmahan, walang makakapigil sa kanya. Isa pa, ito ay dahil ang kanyang mga nasasakupan ay nagdudulot ng gulo. Siguradong hindi niya ito matitiis. Pagkatapos noon, pribadong nagkita sina Melinda at Arya. Nagkita ang dalawa sa unang tingin at nagkwentuhan ng matagal. Noon, si Melinda ay isang napakahusay na artista. Nakita na rin ni Arya ang kanyang trabaho noon at naalala siya ng malinaw. Arya, pansamantalang confidential ang pagpirma ng kontrata. Sa ilang araw, aayusin ko ang isang espesyal na seremonya ng pagpirma para sa iyo at sasalubungin ka para maging future superstar ng Aorai. Sa oras na iyon, may iba pang mga sorpresa di. Sige, maghihintay ako at titingnan ko. Nakangiting umasa si Arya. Nahulaan niya na ang sorpresang ito ay naugnay kina Maria at Walter. Kalmadong sumagot si Arya, naniniwala ako sa mga arrangement ni Director Carter. Nais ni Melinda na hayaan muna siyang magsalita, ngunit naramdaman ni Arya na may mga plano na si Melinda, ngunit ang huli ay hindi gustong sabihin sa kanya ng maaga. Ang kasalukuyang pag-aayos ni Melinda ay hindi lamang nais na si Arya ay gumawa ng isang ingranding hitsura, ngunit nais din niyang subukan ang lakas ni Arya. Bilang karagdagan, nais niyang gamitin ang pagkakataong ito para sabihin kina Maria at Walter na si Arya ay isang bihirang hindi pinakintab na Jade. Ang pagkawala sa kanya ay katumbas ng pagkawala ng pinakamahusay na trump card. Sa mga sumunod na araw, naging maayos ang final trial ng Star Project. Ayon sa mga kinakailangan ng dalawang pwesto, nakapagdesisyon na si Maria. Nakahanap siya ng pagkakataon na tawagan si Walter. Malapit nang matapos ang usapin. Gusto kong magpasalamat dahil hindi mo ako inilantad. Hindi ko kailangan na magpasalamat ka sa akin. Tumingin si Walter sa paligid at nagpatuloy, alam na ni Arya na pinigilan namin siya sa pagpasok sa Aorai. Hindi ko akalain na ganoon kadaling sumuko siya. Napakagatlabi si Maria. Hindi pa niya nakitang pinuri ni Walter ang isang babaeng artista ng ganito. Basta tulungan mo ako, hindi makakapasok si Arya. Sa side naman ni Director Carter, kung hindi mo sasabihin, walang makakaalam. Walter, ilang beses mo na akong tinulungan. Ito ay isang maliit na pabor lamang. Hindi mo ako papansinin. Paano kita mapakali? Hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ko. Tapos na tayo. Sana ito na ang huli nating pribadong pag-uusap. Matigas na sabi ni Walter. Kinuyom ni Maria ang kanyang mga daliri. Okay, sa huling pagkakataon. Naglakad siya ng 2 hakbang at lumingon sa gilid niya. Nabalitaan ko sa sekretary ni Director Carter na gusto niyang bumalik si Justin sa China. Kinailangan namin ng maraming pagsisikap para ma-kick out siya sa Circle of Managers noon. Magkakaproblema ba kung babalik siya ngayon? Matagal na siyang outsider. Ano ang gamit? Naisip ni Walter ang nangyari sa nakaraan at hawak ang tiyan na puno ng galit. Dapat kang tumuon sa panghuling pagsusuri ng Star Plan at ipaalam kay Director Carter na may magagandang seedlings sa kumpanya. Naiintindihan ko. Sa ganitong paraan, hindi niya gugustuhing pirmahan si Arya. Sa puntong ito, nagkasabay ang kanilang mga iniisip.
Pero hindi nila akalain na si Arya ay isa ng contracted artist ng Auray at personal na pinirmahan ni Melinda. Higit pa rito, lubos na naunawaan ni Melinda ang mga pakinabang ni Arya at tututukan din niya ang pag-aalaga kay Arya. Alam din niya kung ano ang higit na kailangan ni Arya sa kanyang landas ng pagbawi. Dahil sa hiling ni Melinda, hindi inilabas ni Arya ang balitang ito sa publiko. Bilang karagdagan, siya ay palaging pinananatiling mababang profile at maraming mga media outlet ay masyadong interesado kung saan siya pupunta sa hinaharap. Kasabay nito, naglabas ng opisyal na balita ang Sonsan Entertainment at opisyal na nilagdaan ang kontrata ni Naomi. Ang mga larawan na inilabas ng opisyal na account ay nagpakita na si Naomi ay kamukhang-kamukha ni Arya sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nang dumalo siya sa event, mayroon ding host na pabirong tinawag siyang Little Arya. Bagamat hinarangan niya ang kotse ng Nang Sonsan na si Lincoln para magkaroon ng ganitong pagkakataon na mamukod tangi ngayon, pinatunayan ng mga katotohanan na kahit bata pa siya, mayroon siyang kaunting tiyaga. Kung tutuusin, hindi naging madali ang pagiging kakaiba sa Sonsan. Ito ay tiyak na dahil sa kanyang napakatalino na pasinaya na ang labas ng mundo ay mas interesado kay Arya. Aling kumpanya ang pipiliin niya? Kamukha mo talaga siya. Mas kamukha mo siya kumpara noong nakaraan. Marahil ay sadyang ginagaya ka rin niya pagdating sa makeup. Kung malabo ang ilaw, baka mapagkamalan siya ng iba. Tiningnan ni Arya ang script at huminto sandali ang kanyang kamay. Kung sinabi man ni Luna, ibig sabihin, magkatulad talaga ito. Kung si Naomi ay kinunan at lihim na kumuha ng ilang mga larawan, kung ito ay ang kanyang hindi pagkakaunawaan, kung gayon ito ay siya. Gusto ko talagang i-announce ang pagpirma ng kontrata sa pagitan mo at ng Auray sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, mapapawi ko itong maliit na Arya at mapukaw ang mga humahadlang sa iyo na pumasok sa Auray. Magiliw na ngumiti si Arya, magkakaroon ng araw na ganito. Nagkataon, isang segment ng panayam ni Naomi ang na-broadcast sa screen ng telebisyon. Umupo siya sa harap ng host at ngumiti sa isang nakaka-relax at masiglang paraan. Hindi pa rin nawawala ang lambot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ngayon maraming nagsasabi na ginagaya mo si Arya. Susundan din ba ng iyong future acting path ang landas ni Arya? Umiling ang manager ni Naomi sa gilid. Ayaw niyang magkamali siya at magdulot ng gulo. Isang pilyong ngiti ang ibinigay ni Naomi, pipiliin ko lang ang tamang landas at script para sa akin. Naniniwala ako na ganoon din ang iniisip ng kumpanya. Tungkol naman sa paggaya ko kay Arya, bakit ko gagayahin ang isang artista na wala man lang brokerage agency? Ano? Sa sobrang galit ni Luna ay nakalunok siya ng itlog sa kanyang bibig. Ano bang iniisip ng babaeng ito? Noong nasa Brilliant Entertainment siya, hindi kanya tinatrato ng ganito. Sa oras na iyon, si Naomi ay sinanay ni Daniel at pinapanood ang mga eksena ni Arya dose-dosenang beses sa isang araw. Ginaya pa niya ang menu ni Arya at ngayon ay nakahiga na talaga siya habang nakadilat. Kalimutan mo na. Sinadya niyang sabihin ito para matulungan natin siyang sumikat. She's so scheming at such young age. Magagawa ba niya ito muli sa hinaharap? Umiling si Luna at hinila si Arya, nag-aalala ako na magdudulot siya ng gulo sa hinaharap. Bahagyang humiti si Arya, mula sa pagpasok niya sa Brilliant Entertainment, sapat na para patunayan ito. Hindi siya simpleng tao. May mga bagay na hindi kayang bantayan. Sa bilog na ito, ang ganitong uri ay napaka-normal. Bukod dito, pinirmahan na niya ang kontrata sa Auray, kaya hindi na niya kailangang mag-alala. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Allen, nakita niyang abala si Arya sa kusina. Sumakit ang puso niya habang naglalakad at hinubad ang apron niya. Gagawin ko. Hindi niya tinanong si Arya kung bakit hindi niya hinayaang gawin ito ng mga kasambahay. Sa halip, nag-enjoy siya sa kanilang pagsasama. Marahang yumakap si Arya sa baywang ni Allen mula sa likuran, nakipag-ugnayan na sa akin si Melinda. Bukas ay sasali ako sa isang public service commercial shoot. Pagdating ng panahon, dadalhin din ni Maria ang dalawa pang artista na nilagdaan ng Aura Star Plan para makibahagi. So magiging busy ka bukas? Sabi ni Allen na may halong sakit sa puso habang naghahain ng mga pinggan. Malumanay na sagot ni Arya, kaya nga gusto kong mag-dinner kasama ka.
Mula nang magpakasal sila hanggang ngayon, sapat na ang iniwan nilang espasyo para sa isa't isa. Ang ganitong uri ng komportableng kapaligiran ay naging mas malapit sa isa't isa. Kung gayon ngayong gabi kailangan mong kumain ng marami. Bukas magkakaroon ka ng lakas para lumaban. Ngumiti si Allen at hinimas ang narinig ni Arya. Sabay na pumasok ang dalawa sa restaurant. Ang advertisement ng serbisyo publiko na ito ay naugnay sa pangangalaga sa kapaligiran. Dumating si Arya sa oras at pumasok sa lounge kasama si Luna. Maliban sa dalawa pang artista mula sa Aura Star Plan, mayroon ding 7 iba pang artista na lumaho. Sa kanila, si Arya ay hindi itinuturing na matanda at ang kanyang background ay hindi gaanong kahanga-hanga. Mukha siyang ordinaryo at hindi man lang siya pumirma ng kontrata sa brokerage agency. Sa kanyang lakas, hindi siya sapat na malakas upang tumayo sa gitna ng 10 artista. Kaya naman, nang makita siya ng direktor, nagsiwalat siya ng bakas ng pagdududa. Naiintindihan ni Arya ang pakiramdam ng pagtatanong ng iba. Sanay na siya. Although public service commercial shoot lang ito, I hope that you guys can take out your best condition. Napakaraming content ng shooting at mas maganda kung ipapasa niyo ito isa-isa. Kung hindi hihilingin ni Melinda na idagdag si Arya, tiyak na hindi siya gagamitin ng direktor. Napaka-professional ng Arya natin. Huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Luna. Okay. Tiningnan ng direktor si Arya ng makahulugan at lumayo. Hindi nagpaliwanag si Arya. Tumingin lang siya sa set ng filming site at nag-isip tungkol sa shooting nito saglit. Sunod-sunod ding dumating ang ibang mga artista. Nang makita nila si Arya, lahat sila ay nagulat. May mga nagbulungan pa nga sa isa't isa at hinamak na maging kaparehas niya. Hindi ba public service advertisement ito? Yung mga artistang pinagbumultuhan ng chismis ay hindi qualified na kunan ito, di ba? Kung alam ko lang, hindi na ako sasama. Ang mura talaga. Dapat may tao sa likod nito. Gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito para linawin ang mga bagay-bagay. Lahat tayo ay ginamit bilang foil para sa kanila. Biglang nagalit si Luna. Masyadong marami ang mga taong ito. Pinigilan siya ni Arya sa oras, ito ang unang trabahong inayos sa akin ni Melinda. Hindi ko ito magugulo. Ilang salita lang at hindi nila alam ang totoo. Mumuso si Luna. Nakakainis na. Sa sandaling ito, pumasok si Maria kasama ang 2 artista. Nang makita niya si Arya, laking gulat niya. Ayon sa kanyang pangunawa, si Arya ay walang brokerage agency ngayon, kaya paano siya makakadalo sa paggawa ng pelikula? Ngumiti si Arya at umiwas ng tingin. Sa mata ni Maria, ito ay provocation. Pagkatapos niyang ipakilala ang 2 artista sa direktor, hinayaan niya silang magpalit ng damit. Ngunit ang isa sa mga artista ay humanga kay Arya at nais na umakyat at magsabi ng ilang mga salita kay Arya. Gayunpaman, agad na ibinaba ni Maria ang kanyang mukha at sumigaw ng mahigpit, isa kang artista ng Aoray at gusto mong makipag-usap sa isang pangkaraniwang artista. Sobrang nakakahiya. Dahil doon, tumingin ang lahat sa lugar ng paggawa ng pelikula. May magandang palabas? Si Maria yan na taga-Aoray, di ba? Narinig ko na siya. Napakagaling niya. Mapapahiya si Arya. Malinaw itong narinig ni Arya, ngunit bahagya lamang siyang napangiti at hindi ito isinapuso. Pumunta ka at mag-makeup. Mamaya, subukan mong magpakitang gilas. Sabi ni Maria sa 2 artista. Nang muli siyang tumingin kay Arya, nakita ng kanyang mga mata ang pagbabantay. Bakit ngayon lang nagpakita si Arya dito? Naglalaro ba siya o may nangyaring hindi niya alam? Kung ako sa'yo, hindi ako pupunta dito at manghihingi ng gulo. Kwalipikado ba ang isang artist na walang brokerage agency na kunan ang commercial na ito ng serbisyo publiko? Gusto kong makita ang direktor at tanungin siya. Kahit nakilalanin ng publiko ang lakas ng Aoray, empleyado ka pa rin ng Aoray. Angkop ba para sa iyo na kumilos ng mayabang? Sa palagay ko kahit si Director Carter ay hindi gagawin iyon. Ikaw. Tinitigan ni Maria ang mukha ni Arya, sinusubukang maghanap ng ilang mga palatandaan mula sa kanyang ekspresyon. Ngunit si Arya ay humakbang pasulong at sinabi sa boses na 2 lamang sa kanila ang nakakarinig, hindi nasa iyo kung makapasok ako sa Aoray o hindi. Ang pangungusap lang na ito ay nagpalundag sa puso ni Maria.
Nang makitang pumasok si Arya sa dressing room, agad na dinya ni Maria ang numero ng kumpanya. Tulungan mo akong tingnan kung may ibang tao maliban kay Evie at Erin na pumirma sa Star Plan. Bakit napaka-confident ni Arya? Sino ba talaga ang tumulong sa kanya mula sa likod? Gaano man ito pinag-usapan ng ibang mga artista, gaano man kalaki ang presyo ni Maria sa eksena sa paggawa ng pelikula, napagpasyahan na ni Arya na gagawin niya ng perpekto ang kanyang trabaho ayon sa kanyang mga kinakailangan sa trabaho. Ang iba naman, naniniwala siyang si Melinda ang mag-aayos. Matapos maglagay ng makeup ni Arya, nakipagtulungan siya sa direktor at tumayo sa harap ng kamera. Sa isang iglap, nagbago ang buong ugali niya. Bawat bahagyang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakahusay na ipinakita. Ang direktor ay orihinal na hindi inaasahan ng marami mula sa kanya, ngunit pagkatapos tumingin sa screen, sumigaw siya, "Number 1, humanda ka." Napatingin ang lahat sa main screen. Tumayo si Arya sa tabi ng virtual prop at sinimulan ang kanyang pagbaril. Minsan lang siya naglakad at alam na niya ang ibig sabihin ng direktor. Tumingala siya at ngumiti. Para talaga siyang nasa isang tropical rainforest. Ang natural na katahimikan at kagandahan ay kapansin-pansin. Natigilan ang mga artistang nagchichismisan pa lang. Tinanong nila ang kanilang sarili na kung maihahambing ba nila ang kakayahan ni Arya na mamuno at gumanap. Nagtaas ng kamay ang direktor at sumunod ang mga ilaw at nagliwanag sa mukha ni Arya. Matapos sabihin ng direktor na huminto, dahan-dahang iminulat ni Aris ang kanyang mga mata. Nabawi niya ang kanyang kalmado na parang tubig sa isang segundo. Tumingin siya kay Luna at masayang nag-thumbs up si Luna. Pinakagusto niyang panoorin si Arya ng mga advertisement. Ang kanyang napakabilis na bilis at napakalakas na pagpapahayag ay talagang pamantayan ng isang first-rate na superstar. Inaprubahan ng direktor ang pagganap ni Arya. Pero dahil isa itong advertisement na ipapalabas sa primetime, kailangan niyang baguhin ang kanyang estilo at gawin itong muli. Noong una, gusto niyang mag-imbita ng ilan pang sikat na artista, ngunit ngayon ay tila talagang kayanan ni Arya. Kaya naman, nagkusa ang direktor na hilingin kay Arya na kumpletuhin ng nakapag-iisa ang pinakamahalagang bahagi. Nagtataka ako kung handa ka bang ipagpatuloy ang paggawa ng pelikula? Ang direktor at assistant director ay nakatingin kay Arya ng may pag-asa. Dahil ang bahaging ito ng paggawa ng pelikula ay nangangailangan ng maraming kasanayan sa pag-arte para sa mga aktor. Gusto nilang isipin niya ang magagandang tanawin ng bangin at paglubog ng araw sa harap ng isang berdeng kurtina. Matapos maunawaan ni Arya ang ibig sabihin ng direktor, tumango siya bilang pagsang-ayon. Siyempre payag ako. Pagkatapos ay magpapalit muna ako ng damit. Ipadala ang mga damit sa dressing room ni Arya. Ang susunod na miyembro ng Auray, si Evie, ay maghahanda. Dinala ni Maria si Evie sa direktor at napadaan si Arya. Galit niyang sinulyapan si Arya. Bakit napakaswerte ni Arya? Sa mata ni Maria, siguradong hindi malinis si Arya. Marami na siyang nakita sa bilog na ito hanggang ngayon. Hindi dahil walang madilim na kasaysayan si Arya, ngunit hindi siya nalantad. Paano kung nawala si Auray kay Arya? Patunayan niya na masisikat pa ang mga artistang inilabas niya. Director Hall, ito si Evie. Kakapirma lang niya ng kontrata sa Auray Star Project. Madalas kaming magkita sa trabaho sa hinaharap. Sana alagaan mo kami. Pumunta ka at maghanda. Pinapanood pa rin ni Director Hall ang performance ni Arya sa kamera. Perfunctorily lang niyang sinagot. Tumalikod si Maria at tumingin sa direksyon ni Arya. Sobrang seloso niya. Marahan niyang sinabi kay Evie kung paano mag-perform. Dahil ngayon lang niya nakita ang performance ni Arya at alam niya ang gustong maramdaman ng direktor, hinayaan niyang kumilos si Evie ayon sa planong iyon. Pero bagong dating lang si Evie at iba ang style niya kay Arya. Kinabahan siya ng husto. Napakaganda ng performance ni Arya kanina at sobrang stressed siya. Sister Maria, medyo kinakabahan ako. Ikaw ay isang artista ng Auray at pupunta ka sa internasyonal na industriya ng pelikula sa hinaharap. Hindi mo man lang kaya ang ganoong kaliit na eksena? Bilisan mo at maghanda. Huwag mo akong ipahiya. Nagpalit si Arya ng mahabang silver silk na damit. Napalitan din ang buhok niya ng mas eleganteng buhok na hanggang balikat. Kasama ang isang simpleng balahibo na hairpin, para siyang anghel na nahulog sa mortal na mundo.
hindi may alis ni Luna ang kanyang mga mata. Sa lakas mo, makakasuot ka ng napakagandang damit. Naiinggit sila sa'yo. Mababaliw sa galit si Maria kapag bumalik siya ngayon. Hindi niya akalain na si Director Carter ang nag-ayos ng shooting mo this time. At saka, pumirma ka na ng kontrata sa Auray. Kapag ibinalita ang balita, hindi na siya magiging mayabang. Hayaan siyang mamuhay sa kanyang sariling pantasya, walang pakialam na sabi ni Arya. Kahit na ang kanyang kalaban ay isang gold medal manager tulad ni Maria, hindi siya natakot. Ang gusto niyang gawin ay gawin ang kanyang makakaya para mag-perform at mag-shoot. Kung tungkol sa iba, ang kanyang kapalaran ang mag-aayos. Ang isang taong mayabang at mayabang na gaya ni Maria ay mahuhulog sa kanyang mga kamay sa madaling panahon. Hayaan siyang maging masaya sa loob ng 2 araw. It was just that the filming was in progress at nagkaroon ng biglaang pagbabago. Nais ng Director Hall na si Arya ang kumuha ng pinakamahalagang bahagi ng drama dahil sa mahusay na pagganap ni Arya. Ito ay ang paglubog ng araw na bahagi ng bangin. Pero may isa pang babaeng artista na si Helen na kaka-sign up lang sa Dynasty Entertainment. Malakas ang background niya. Nagkaroon din ng malaking shot sa entertainment industry na sumusuporta sa kanya. Direkta niyang tinawagan ang mga nakatataas at sinabing gaganap siya sa bahaging ito. Ang Director Hall ay nasa isang mahirap na posisyon. Actually, very strong lahat. Kaya lang ano lang? Si Arya ay isang maliit na artista lamang na walang brokerage agency. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nasa likod ni Helen? Talagang angkop ang Arya para sa temang ito. Gustong tulungan ni Director Hall si Arya na magsalita muli. Ngunit mahigpit na tumanggi ang mga nakatataas, gusto mo pa bang mag-shoot? Walang choice ang direktor kundi ang pumayag. Nagmamadali niyang pinakiusapan ang staff na baguhin ang setting, pagkatapos ay personal na pumunta sa dressing room ni Arya para humingi ng tawad. Sa bilog na ito, maraming tao ang mawawala ng pagkakataong makukuha nila. Nang lumitaw ang direktor na may problemadong ekspresyon, nahulaan na ito ni Arya. Gusto rin kitang tulungan pero inutusan ako ng mga nakatataas. Ako ay nasa isang napakahirap na posisyon. Nang marinig ito ni Luna, sa sobrang galit ay hinampas niya ang mesa. Ano ito? Sinusubukan mo bang lokohin kami? Nagpalit na ng damit ang Arya natin at hahayaan na lang natin ng ganito.